Yo, 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 what's up? Andito ulit ang inyong mga paboritong tao, EJ Power at si... Ako nga pala si Cripply mga kaibigan, kasama ko si EJ Power at meron kaming gagawin. Anong gagawin? Andito tayo ngayon para Ano? mag-prediction ng Zoning 21 na parating sa October 25. Nagaganapin sa saan to? Shaw Boulevard. Match Point. Di ko alam Show. yan. Siguro pang old Di school ko din na ano alam kung din. saan yan. Pang small room type shit na event sa kung saan bar yan. Yun, kamusta muna? Kamusta Okay ang lang, buhay-buhay? kakatapos lang nung dati lang man, kakatapos lang nung PNP namin ni Batas mga kaibigan, no. Ayun. So check nyo na lang, upload na lang din siguro yun after ilang buwan. Mhm. Hindi, mga ilang mga after ng ilang araw. Ano pa ba? Yun lang, dati lang. Wala Ah, pa pala ako nakikitang picture man picture. Sasabihin ko na lang siguro. Baka kasi ma-mess up yung sa Okay, Discord. Sige, sige. sige, sige, sige. Pero yun, yeah, ano bang ano mo, ikaw? Anong pagkakaintindi mo sa event na zoning? Zoning kung di ako nagkakamali man, mukhang yan yung mukhang pinagpipilian dyan ni Boss Arik yung mga karapat dapat sa ahon. Parang Ayun. ganun. So, yun din ba yung yun din yung tingin mo? Oo, ako kasi yung tingin ko dito is dito binibigyan ng chance yung mga bago na hindi masyado napansin. Parang binibigyan sila ng second chance. Tapos sisingitan Ah, ni Enigma ng isang super underrated na match-up. Yung tipong hindi mo expect na mangyayari. Katulad sa Zoning 20, may Gorion Talas tsaka Harlem. Yung oh, parang ba't sila naglaban mapapatanong ka na lang. Pero mga oh. potential na ano yun, makapagbigay ng classic na match-up yung mga ganun. Yun. Naglaban na sila dati pala. Oh, 2 on 2 Mga yata, no? mga bata pa sila. Ah, Oo, to. Mga bata pa sila nun. Tapos ngayon parang bigla silang pinagtagpo ulit ng tadhana, no? Putang ina, panis. Gagi. lumabang ka na ba ng zoning? Di ko na maalala man eh. Ano ba? Hindi ko maalala, parang ang natatandaan ko lang talaga diyan na yung mga event simula, ang naalala ko lang lagi Buelta Balentong saka Ahon lang. Yan lang yung natatandaan Mm. kong event. Tas the rest, wala na akong pakialam sa kung ano pangalan ng event. Parang ganun. Ikaw ba? Inaalala mo pa ba yan? Wala, never pa ako nagkaroon ng laban sa zoning. Pero naalala ko yung So ibig pinakaunang zoning is yung ano ba laban yun? Smugglers Caliber. Kasi ano eh, Gagi nasusubay, zoning ba yun? yung kung nasusubaybay mo yung mga unang events ng Flip Top. Ah, Putang ina. yun. Smugglers Gagi Caliber. zoning pala yun eh, no? Ano ba mga laban? Badang price tag, yun. Ito na ginanap sa zoning. Oh, Hindi ko pa nakapanood yun. badang Putang price ina. tag. Gagi, oo. Putang inang yan. Pero yun, Ano pa ba? wag na natin patagalin. Sige, Ah, game. prediction na natin to. Hindi ako pamilyar sa mga ibang nandito. Pero may iba naman na pamilyar ako. Pero yun, simulan natin sa pinakailalim. Ito, Bagsik versus Cygnus. Ang tingin mo? Putang ina, solid yan man. Nakausap ko na nakaraan si no, si Atom sa si Cygnus. Mhm. Parang gigil naman sila, gigil sila bumawi talaga. Ah, Parang sabi nila, daw, todo. Parang nakatodo daw sila na ganun. Kung kaya daw nilang balagbagin, gagawin nila. ah. Pero andun pa rin kasi sila sa 'di ba? Parang nag-a-adjust pa rin sila eh. Hanggang ngayon kasi yun nga parang nababad sila dati sa 2 on 2. Oo. Tapos nung bumalik sila ng 1 on 1 nung nakaraan, yun nga parang medyo hindi ko alam kung hindi na ba nila gamay or na-busy ba sa mga bagay-bagay, parang gano'n. Ano ba ang Pero nangyari nung nung ano ang nangyari dun sa, di ko pa kasi napapanood laban nila nung sa 1-on-1. After nila mag-champion. na-busy yung dalawa eh. Siyempre nung Oo. nag-champion sila, nagkaroon sila ng mga opportunity dito sa amin, no. Oo. Tas may kumuha sa kanila. May kumuha sa kanila, binigyan sila ng trabaho. Tas ang gagawin lang nila, magsulat lang ng music,
mga ganon, mag-asikaso ng mga events. Ah, Parang ganon yung mga shit na ginagawa nila, no? okay. Tapos, tingin ko kung di ako nagkakamali nun yun, dahil sa nabigla siguro yung dalawa na tangina nakakapagod pala mag-asikaso ng event, magsulat ng music, tas Mhm. bumatel pa, parang ganon. So, Oo. pakiramdam ko dahil dun, medyo yun, kinulang siguro sa practice, kinulang sa sulat. Aha. Pero yun yung kwento nun. Kaya hindi gaanong ka-okay yung performance nila nung nakaraan. Oo. Pero ngayon, aminado naman sila na ano sila, nakatodo sila ngayon. Base sa kwentuhan namin, lasing na kami nun eh. So, sabi nila todo daw sila. Di ko alam kung usapang lasing ba yun eh, no? Pero, pero nang ano naman sila, parang gigil naman sila na ano. Parang sinabi ko sa kanila, putangin na nyo, last na battle nyo na yan. Pag totolo-tolonggis pa kayo dyan, wala na, putangin na, ano kayo ulit, magta-tryouts. Parang ganun. Na- Pero, Grabe kasi, tangina na bigla sila nasa ilalim ng poster kung mapapansin mo. gagi, oo. Parang, naging kalaban na rin kasi nila man yung expectation ng tao eh, di ba? Syempre yun nga, pag meron silang nagawa na parang sobrang taas, yun na. Oo. Lagi na lang tingin ng tao sa'yo. Parang may ahabulin ka na talaga. Parang ganun. Oo. Na standard ng... Basta parang ganun yung tingin ko doon. So, hindi nila nabigay no nakaraan. Kaya yun, tangina, pinagmumura sila sa comment. Kasi ang Tangina. napansin ko ay Cygnus, kahit yung mga clips niya sa Motus, parang hindi niya sineseryoso yung ano masyado, yung laban. Tama ba? May oras na oo, may oras din na hindi. Kasi Oo. ito man eh, parang kasali siya sa tournament nung, kung di ako nagkakamali, ngayong taon yata yun, kasali siya sa tournament ng Motus. Oo. Tapos, lumaban siya ng una, lumusot siya dun. Tapos Oo. nung second round, parang nagkita-kita kami noon parang out of nowhere, nagkasalu-salubong kami. Tapos tamang Oo. tagay na rin rekta. Parang nagkwento siya sa akin na ano na, tangina, okay, ipatalo ko na kaya tong second round. Kasi baka di na ako bigyan ni Boss Arik kasi laban ako ng laban, parang ganun. Oo. So may chance may tingin ako sa kanyang may tingin ako sa kanyang minsan trip niya magseryoso, pero paminsan-minsan trip niyang petics na battle lang din, parang ganun. Oo. Ikaw ba, ganun ka ba? Andiyan pangalan mo, pipetics ka ba? Ano? Halimbawa ikaw may battle ka kahit sabihin natin sa Analiga, tas Oo. yung tipong pipetics ka na alam mong liga ng hindi tingin ko sa Motos dapat sa akin tumodo pa rin eh. Hindi Oo. parang ganun man. Para sa akin man yung pwede ka sigurong pumetics kung yung pepera ka lang, 'di ba? Parang halimbawa Oo. yung mga sigarilyo ngayon, 'di ba? Yung petics ka lang doon. Pero yung Motos na yan, Motos, Polo, FRBL, Oo. lahat-lahat. Tangina yun, nakapalibot sa inyo mga MC pa rin eh. So pag di ka tumodo diyan, tangina mukha kang ingot diyan eh kasi hindi naman yun yung mga normal na tao lang na manonood. Oo. Unlike dun nga sa kwento kong yung sa nasabi kong yan, ibenta sigarilyo. Tsaka sa ano kasi may footprint, parang may digital footprint na mapapanood yung mga tao sa'yo pag diba, sa Motus o anong liga man na active na nag-a-upload ng battles. Tingin ko worth it paghandaan yung ganong klase. Syempre, maliban na dun sa yung sa status natin na Sigarilyo. syempre kung babayaran tayo ng tama, syempre marapat lang din na bigyan natin sila ng worth it na performance. Hindi man todo, pero yung tipong masasatisfy na yung mga yung mga manonood. Pero yun nga Oo. yung sa sa brand ng sigarilyo. Wala Tipong man kahit akong mag 8 nakitang hours ka na no. wala naman akong nakitang ina-upload nila na battle. Siguro okay lang na doon. I mean, Pwede ka pa rin, mawala doon, magpapakita pa nakakainig rin, tayo. pero iba yung quality ng battle rap na, Ah. ano ba, sa flip top o sa anumang liga na mas malaki, di ba? Hmm. Yun. Agree ako sa'yo doon. Di ba? Pero yung mabalik tayo, Bagsik versus Cygnus, ang kinaka-worry ko dito ay Cygnus is yung yun nga, parang minsan may mga ginagawa siya na weird na nakokompromiso yung mismong material niya, mismong round niya. Anbaw, may nakita yata akong hinalikan niya yung kalaban niya, parang ganun.
Yung round 2 pa lang, mahal na kita. Parang ganun. Di ba? Ah, yun, tapos, yun lang yung nakikita kong ano sa kanya, worry sa kanya, pero nakikita ko mas namang siya sa Ritens dito ay Bagsik. At mapunta naman tayo kay Bagsik na mahilig sa personal, mamersonal daw, di ba? Hindi ko alam Mm. kung paano niya mahuhugutan ng personals tong si Cygnus na magiging effective. Kasi hindi pa ganun Pwede. ka ka popular masyado si Cygnus eh. Alam mo 'yun. Parang So, kung may chance mag-e-invent, ang mga kung mag-iimbento ah, siya, hindi magiging epektibo. Ikaw, ano sa tingin mo? sa tingin ko naman ang tagal, pwedeng tama ka doon eh, no? Pero sa tagal na nagpahinga si Bagsik man, mukhang hindi yan magi-stick sa sa parang kinasanayan niya siguro. Ah, Sigurado ako mag-upgrade niya ng mga ng mga material niya, saka baka sumubok din siya ng mga iba't ibang uri ng estilo, malay natin, 'di ba? Kasi 'yun nga, syempre, di ko alam kung ano, no. Di naman siguro 'yan yung tipong nung tumigil bumatil, nag-focus na sa buhay. Alam mo, nanonood pa rin naman 'yun eh. So, syempre aware oh. din 'yan sa mga pag-i-evolve na nangyayari sa liga. So, ang ine-expect ko dito kay Bagsik, tingin ko magpapakita siya ng bago na hindi niya madalas ginagamit sa battle niya. So malay mo maghihintay kamin siya, 'di ba? Yung mga mga kakaibang mga kakaibang 'yun. Tapos si Cygnus naman ang tingin ko lang na gagawin niya is ano ba, parang papakita niya na mas malupit siya mag-rap skill siguro, mga ganun. Kasi 'yun, parang tingin ko si Cygnus 'pag bumibira parang medyo may pagkakaparehas din kami sumilip eh. Parang kung ano yung Mm. di mo kaya, yun yung ipapakita ko sa'yo, parang ganun. Okay. Siguro, di ko lang sure. Hmm. Ang nakikita ko Kasi pang hindi pa kami nagpa-practice nun eh. Sorry, sorry. sorry. Sige, go. Hindi ko pa nakikita yung dalawang yun. Hindi, wala pang praktisan na Hindi pa nagaganap. So naririnig yung gusto ko, material nila. hindi pa eh. Saka hindi din kami nagkikita-kita din eh. Tas ang alam ko, panay lagay ng note, panay may di si Cygnus na may trangkaso siya. Utang ina, Cygnus, sana gumaling ka na. Pero parang kung di ako nagkakamali, day 5 yata eh. Day 5 na may sakit eh. Tayo na, ganun ka pa naman kapayat Baka, eh. No? baka na Sakitin ka nga na. ano lang, nang sa psych lang ng kalaban na ano. May sakit ako kunya. Gagi, no? Mahina ako. Ang, Parang mga, ang nakikita kong problema dito ay Bagsik is yung ano niya, yung boses niya. Kung pagkukumpara, kung gagi. pagkukumpara, Hindi Cygnus eh, no? kung pagkukumparahin natin Parang, yung boses nila ni Cygnus, klaro yung kay Cygnus, malakas. While yung kay Bagsik, 'di ba, ano nga daw, 'di ba, kaboses siya ni Bayani Agbayani. Maganda sana returns ni Bagsik, kaso na nababawasan dahil sa ano niya, sa boses niya. Di ko alam kung paano mare-resolve yun, kasi parang yun ay natural na boses niya eh. Hindi niya na yung malalakihan ng ganito o yung bago. titinisan na, alam mo yun, Ah, parang so, nagmumukhang kulang sa angas tuloy yung material niya dahil dun sa ano niya, sa boses niya. sa boses mo. O ano Oh. siya, no, auto-tune. Dala siya ng... Pero yun, may punto ka dun man. Pero yun, wala ako iba masabi doon kundi agree. Mm. Parang yun nga na parang boses yung problema paminsan-minsan. Pero Oh. sa written naman, alam mo naman na hindi sila baluga sa written nila pareho, no? So, pakiramdam ko nga may chance ang ano to eh. Parang maging classic kasi unang-una si Cygnus nagbabawi, si Bagsik naman comeback niya. So magbabawi rin siya, no? Parang Mhm. ganun. So, tingin ko ano to. Sagad lang nila. Putang ina. Mabisa yan, tingin ko. Para sa akin, lamang konting-konti siguro sa written si Cygnus. Kaya, tas yun nga yung boses niya. Pero hindi sila nagkaalayo sa written. Lamang lang ng konti si Cygnus siguro. So, kung magiging malinis performance si Cygnus, sa kanya ako sa laban na to. Ikaw. Sa tingin mo. Ako din, para kung basehan siguro ng mga napakita na nun dati. Mhm. Tingin ko talaga Cygnus kasi taga dyan lang sa amin sa unahan lang eh. Mga 15 minutes sa biyahe lang makikita ko. Kumbaga sa Porta lokal ako dito. Ah. Cygnus! Cygnus! Pero yun, tingin ko nga man yung sa arsenal nila bilang battle rapper mukhang mas may lamang si Cygnus.
Okay. Okay. Cygnus tayo pareho. Next na laban, Atoms versus Class G. Eto, isa rin yun si Atoms eh, no? Parang, si Atoms kasi minsan ano yun eh, parang, ano, hindi pa nga masyado maganda yung sulat ko eh. Yung mga parang ganun-ganun siya. Ah, Tapos ano ba tawag sa ganun? Parang nagpapahamol ba yung ano? Tapos pag pre-practice na tangina, maganda malas pala yung pala. kakalabasan. Ah. Parang, oh, um, eto, tingin ko kay Atoms, ano siya man eh, parang aware siya sa bars eh. Parang ganun, na Mhm. kaya niyang gawin ng sobrang dali. Ah. Parang tingin ko sa ano eh, parang nakikita ko naman sa kanya, yung mga nakikita ko dati din kila Tats Maven, parang ganun. Napaka-basic sa kanila mag-wordplay, mag-bars, mag-ganun. Oh. Tapos nakukulangan lang si Atom sa, siguro, tingin ko baka siguro sa performance or ano ba, minsan sa sobrang dami ng nagbabars tas yung mga tao may standard na sa bars. Ah. Parang minsan, 'di ba? Parang kasi pag sinabing bars ngayon lalo na ngayong panahon, tangina, iniisip ng iba, ay bagi bars si GL yan, pre. Parang ganun. So kung hindi ka makapaglabas ng mga ganong quality, Ah. tangina, minsan hindi na nila masasakyan eh. Parang Mhm. ganun. Pero sa written, wala akong masabi diyan kay Atoms. May tira talaga yan. Aware yan sa structure ng mga kung paano ba. So, sino yung kalaban niya? Class Si G. classmate? Class Si Class G. G, oh. ikaw man, may masasabi ka ba doon? Ato napanood ko sa 2 on 2 si Atoms. Hindi ko pa napanood yung latest na laban niya sa 1 on 1. Si Class G may mga napanood na rin ako ilang laban niya. Ano to, parang sobrang pares ng style nila eh. Yun. Napapansin ko. Oo. Mas ano lang, mas less awkward yung kay Atoms. Mas less yung mga baduy niyang binibitaw. Si Class G minsan may ano eh, parang yung ano, yung kalaban niya kasi kay Slackon na limutan ko eksaktong line niya pero medyo may mga na-spit siya na cringy minsan. Pero yung delivery Mm. nila pareho, lakas yun ng boses, pasigaw sila pareho eh. Yun. Tama ka, ano sila, pares ano sila ng ano ng material, ng level. Parang ang hirap i-analyze nito ah. Siguro personal na lang na preferensya ko. Um, kung magiging malinis yung performance ni Atoms, kung talagang desidido siyang bumawi, makukuha niya tong laban na to. Kasi alam ko losing streak din si Class G. Tsaka Nung mga nakaraan, oo. pinipili ko si Atoms kasi kaharap ko ngayon yung tropa nila. Baka kung ano sabihin na ano. Yun. Pero yun, de Atoms, maging malinis lang performance. Yun yung problema ko kay Cygnus sa kay Atoms, yung dumi talaga ng performance nila minsan. Oo. Kahit nga man sa tuon to, kung mapapansin mo, may mga madudumi pa rin silang moments eh. Ah, Nasadyang dalawa lang sila, kaya yun din yung parang kalat nila sa performance, nagiging magic na lang din. Kasi tangina, nasasalo nila yung isa't isa. oo, Parang ganun. yun. Kahit nung nung Yan, finals medyo madumi ang performance may dumi. nila. Oo. May hindi perpekto pero the reason na binoto ko sila or the reason siguro ba't nakuha nila yung panalo nun kasi mas may moments sila kaysa dun sa mga nakalaban nila. Mas nakukuha Mm. nila yung moments. Para sa akin kasi pag may ganong nangyayari sa rounds mo, boboto kita, alam mo yun. Oo, parang ganun. Ako naman tingin ko yun nga, dahil nung sa tuon to nagsasaluhan sila kahit madumi yung performance nila, nagmumukhang maganda. Ah, Yun yung naging adjustment nila sa one-on-one. Kasi putang ina, walang sasalo sa'yo eh. So ah, pag nakalimot ka dyan, putang ina, mukha kang tanga dyan. oo, So tingin ko dun sila nag-a-adjust pa sa pareho, no. oo, Saka ito man, parang kung di ako nagkakamali man, nasagap ko sa mga bali-balita, si Atom sa si Class G dapat maglalaban na yun sa Motus. Parang ganun. mm, Hindi ko alam, may nabisi yatang isa. Di ko lang sure kung si Atoms ba yun o si Class G. Pero ah, mukhang si Atoms eh. Mukhang nabisi sa mga bagay-bagay. Yun, mhm, hindi natuloy. So, hindi ko alam kung meron na ba silang mga baon para sa isa't isa. Parang ganun. Yung tipong, yung parang may sulat na hindi lang tinapos na. oo Kasi kasi, maglalaban na nga sila dati. Mm. okay, okay.
So ano pala, mas marami silang matatalaay sa battle na to, na mga Oo. angle, ano mo yun? Kasi may backstory na eh, alam mo yun. Tingin ko nga baka maging anggulo pa rin nila, maging anggulo siguro nila yan sa isa't isa kung Oo. sakali man eh. Pero dito nga parang um, syempre kung pipili ako dito sa dalawa, doon ako sa kalugar ko, kay Cygnus. Di ba? Hindi, sa tingin ko siguro. Para sa akin match na match sila, pero kailangan nating pumili. Ikalugar ko si Atoms. Atoms ako dito. Sa score na 2-2. Oo. So yun, Oo. Atoms pareho. Yun. Pangalawang laban ng gabi. So, ayan, yung unang dalawang laban ng gabi, lagi yan eh. Hype yung tao dyan. So, makukuha nila yung Oo man. advantage ng dyan. Ng crowd reaction dyan. Isa pa man sa maganda kasi mukhang pareha sila magbabawi eh. Kasi tulad ng sinabi mo nga kanina, parang nasa loose streak si Class G. Class G. Tapos si Atoms naman parang may kailangang patunayan na tangina, gagi champion ako dito, dapat malangas ako. Parang ganun Ah, siguro, no. So, tangina, tingin ko walang sabi nga ni Boss Arik, patayan to. patay. Boys, patayan to. Tingin ko patayan yan man. Aha. Gagi, walang magbibigayan diyan. Okay. So, Atoms tayo pareho. Next na laban, Secreto versus Sky Trio. Ito, Secret versus si Secreto napanood ko na. Napanood ko ilang laban niya. Si K Trio, ano ba to unang laban niya sa Flip? For sure nag 1 minutes to. At wala, hindi ko, first time ko rin makita tong pangalan ni K Trio, Kai Trio, di ko alam paano i-pronounce. Ngayon ko lang ngayon ko lang na encounter tong pangalan na to. Familiar ka ba sa kanya? Pamilyar ako dyan man. May mga laban yan sa, kung di ako nagkakamali sa Sunugan, may mga Mm. laban siya doon. Tapos, yung style niya man pang Tipsy D, Tipsy D, okay, yung okay. tono. Mhm. Tipsy D Tipsy D yung parang naging impluwensya niya. Ah, Saka solid din sa written yan. Parang ganun. ah. Ano pa ba? Tas may salamin yata yan eh. Hindi, teka, ano ba yung, basta siya. Basta masabi ko lang basta obserbasyon ko lang sa kanya may napanood ako sa kanya yon, parang kung di ako nagkakamali sila yata ni Atoms yung naglaban sa pinakauna nilang sa debut battle nila pareho. Sa Atoms versus K-Trio. Motus? Hindi, 1 minutes man. Oh, okay, okay, okay. Hindi ko pa Silang napanood. dalawa. Oo. Ah, Yun, solid na written din kay K-Trio. Parang ganun ko palag-palag din siya naman yung nakikita. niya, yung returns niya. Oo man. Oo, palag-palag. Kaso, ang tingin ko lang, ang naging problema siguro, parang talaga eh, tipsy din yung Okay. yung tunog man. Subukan mong panoorin. Tapos Okay. paminsan-minsan yun, baka 'di ba yung mga tao pag meron silang parang ina-idol, halimbawa yan si Tipsy D, tapos parang may sumulpot na ka-style ni Tipsy D. Tangina mumurahin na yung sunod, 'di ba? Ah, Para putang ina naman nito, kopyang-kopya. 'Di ba aha. ganun yung mga tao? Ah, So, tingin ko siguro yun yung kalakasan ni K-Trio at the same time kahinaan niya rin na okay. kasi sanay gamay niyang gawin yung style na yun. Tapos ang nagiging lang siguro yung mga tao na na parang tangina mo magpakita ka siguro ng bago, Ng parang ganun. So sarili mong pakiramdam style. ko naman, pakiramdam ko naman tinitimpla pa rin ni K-Trio yung shit niya sa battle rap no. Okay. So, yun, solid magsulat yan man. Kalaban niya si sino Si yun? Secreto. Secreto? Ah. Secreto. Sige ikaw, may masabi ka ba diyan? Si Secreto, solid. Ito yung tumalo kay Atoms ba o kay Cygnus sa nakaraang Kay Atoms man. Naapektuhan si Cygnus dahil sa angulo ni Secreto. Ano ba ginawang angulo ni Secreto? Parang inangguluhan niya si Atoms, kundi ako nagkakamali round 1 o round 2. Inangguluhan niya about sa yun nga puro pagpaparody ng kanta. Parang ganun. Tapos na timing na yung ibang rounds ni Atoms may mga kanta-kanta siyang ginagawa. Mm. Tangina hindi naging effective man. Sobrang Na-trap. solid na butas na Mhm. na-trap niya ng maigi. So, tangina hindi na naging epektibo yung ibang rounds ni Atoms dahil Aha. doon. Kasi may mga ganun siya eh. Okay. Tapos, parang co-main event si Atoms doon, main event si Cygnus sa si C9. Ah.
dahil dun sa banat na yun ni Sikreto, mukhang nagmarka sa mga tao. Kaya kahit nagpaparo din ng mga kanta-kanta si Cygnus, wala na ring Wala epekto. rin. Kaya yun, binalagbag din nabalagbag din si Cygnus nung ano, sino ba kalaban niya? Si C9, C9, parang C9. ganun. Oh. Tingin ko kay Sikreto ano, magaling sumilip. Magaling Ah. sumilip. Sa pakiramdam ko uulan dito ng ano, parang ginagaya mo si Tipsy the Angels. Tingin ko Mhm. doon bubutas si ano. Pero Tingin ko sana gawin doon niyang yata sana gawin niyang creative creative. or unique yung pagkakasilip niya doon. Okay lang gumamit ng ng obvious na angle basta gawin mong unique yung Creative. pagkakabitaw mo. Ang pagkakaalala ko naman ay Sikreto, may pagkaano siya, left field ba siya? Konti. Medyo siguro. Medyo, Mala, medyo ganun siguro yung ano, yung shit niya rin. uh, Pero ako pinaka napansin ko sa kanya yun nga yung way niya kung paano bumutas, parang ganun. mm. Na parang maaalala mo yung Pistolero versus Goryong Talas na hindi na naging Mm. epektibo si ano. Parang ganun yung nakikita ko kay Sikreto. Okay, okay. Interesting, interesting. Yes. Okay, so base Yes, sa sir. mga sinabi mo, base sa mga pag di ako masyadong familiar dun sa isa eh. Kay Sikreto, may konting familiarity ako sa kanya. Pero base dun sa mga sinabi mo na nila, characteristic nila sa battle, pag nabutasan ng maigi-igi ni Sikreto tong si K-Trio, Trio. feeling ko makukuha niya yung panalo. At para sa akin, feeling ko potential performance of the night mapupunta kay kay Sikreto. Potential performance of the night siya. Para sa akin. Pwede. Pwede. Kasi tangina iba rin yung gagawa ka ng ano no. Yun nga, co-main event ka nun tas tipong binutasan mo yung kalaban mo, nabutasan mo pa yung main event na naging rason pa ng Ah, pagkatalo din ni Cygnus nun. Parang ibang ibang skill yun man. So tingin ko dito yung pabor ko dito na kay Sikreto din. ah, Nakadepende lang siguro kung putang ina paulanan tayo ni K3 ng mga 4-bar setup niyang talagang pumapalakpak sa tinga ng madla no. ah. Yun yung ano, pag tinadtad niya ng gano'n na sobrang gagaling. Pwede, pwede. May chance ang maano niya rin. Pero Ah. sa tingin ko sa pagbutas lang din siguro, yun Angle Sikreto eh. ako diyan. Angle kasi mas, Mm, para sa akin, angles over alam mo yun, bars. parang Okay, malakas yung angle na walang bars. Malakas yun. Kung kasi punto yun eh. Sa punto yo, babasag nun eh. Pero yung bars na walang angle, na parang pwede mo siyang ibitaw mm, kahit kanino. Ano sa mga akin yung generic parang, shit no. parang less effective siya sa akin, para sa akin. Oo. Yun. Tingin mo potential body bag of the night to? Hindi rin man eh. May tira Hindi. din yung kay Trio man Okay, eh. okay. Okay, Oh. interesting. Kung ano nga, kung sakaling out of 10 siguro, baka yung ano ko dito, baka 6 points para kay Sikreto, 4 points kay K-Trio eh. Parang Hmm. alam din ni K-Trio kung paano bumutas din eh. Parang ganun. Okay, okay. Pero mas lumitaw lang siguro para sa akin yung butas na ginawa ni Sikreto kasi yun nga, nakalaban niya yung dalawang kababayan ko, no? Yung isang kababayan ko. So, yun. Yeah. Yes, sikreto. So, sikreto ka din dito sa laban na to. Yep. Okay. Okay, next natin. Aubrey versus Charisma. Reverse tang ina no, parehas yan magkagang yan eh. Kundi ako nagkakamali eh. Hanggang nila. Hanggang nila. Mga gagi legit nga man, mga TST, mga ano sila, mga temple. Okay. Base naman dito sa dalawan to, ano ba? Solid din si Charisma eh, no? Na ano mo ba, parang sanay siya sa stage, no? Ano siya? Confident. Yun yung napansin Oo. ko. Confident siya sa Hmm. stage. Si Aubrey Kung di ako naman. nagkakamali, champ. Sige, sorry, Sorry, sorry. sige, Go, ikaw go, muna. go, go. Ikaw, Jack and Poy. Hindi, ano ba? Hindi, walang kwenta sasabihin ko man, ikaw muna. Malakas yung performance ni Aubrey, yung kay Lip Cram. Nalakasan ako. Mm. Kulang lang Na, sa na pwedeng sa kanya pa. kulang lang sa parang
alam mo yung feeling na ano, na parang narinig mo na yung linya niya pero hindi pa. Parang sobrang common ng mga ginagamit niyang ano, wordplay, mga metaphor niya. Parang ganun yung feels. Parang narinig mo na pero hindi pa kasi sobrang common. Pero ang nagustuhan ko sa kanya Hmm, dun yung ano niya, yung delivery niya. gagi, oo. Yung Tangina. confident din siya sa stage. Para sa akin siya yung ano ngayon, pinakamalakas na FEMC na active ngayon. Sa ngayon na ano, Oo. pwede. Pwede. Pero ano ba? Naglog. Hindi, ano ba tawag dyan? Yung, hindi, tingin ko sa kanila man, magbubutusan siguro sila pagdating sa ano, sa Ano? experience. At Ano? tingin ko parehas naman silang ano, parehas naman silang matchman. Kasi kung di ako nagkakamali, champion yan si ano eh. Champion yan si Charisma sa liga nila. Anong liga Sa niya? pulo. Pulo, okay. Sa pulo man, oo. Tapos, nakasabay si Aubrey sa experience, pakiramdam ko kasi yun nga, parang nakalaban niya na si Lipcram. So, tingin Mhm. ko, dahil nakaka-experience na siya ng ganun, baka dami siyang natutunan dun, tingin ko. Okay. So, tingin ko tabla to man para sa... Hindi, hindi. Ano ba? Ikaw, kanino ka dyan? Kung ako papapiliin mo siguro man, base sa ano, sa mga nangyari sa mga nakaraang laban nila, tingin ko man ano siguro, may konting karisma ako dito. Charisma ka, okay. Oo. Um, Yun nga, ano sila pantay yung pagiging confident nila sa ano sa stage, yung ano nila, hindi sila, alam mo yung iba 'di ba na bago, pag nagbitaw awkward, may awkward sila na aura na ano, parang nahihiya sila. Oo. Dito wala parang natural sila. Ang pagbabasyan ko dito siguro sino mas maraming mas marunong pumunchline, which is yun yung nakita ko nga kay Aubrey. Ah, may mga konting ano pa improvement siya sa paggawa ng punchline pero marunong na siya. Yun, siguro ako kay Aubrey ako dito sa laban na to. Pero magiging dikit Sa tong tingin mo laban na to. Dikit. tingin ko nga man may chance ang ano eh. May chance ang matatalo yung unang babanat Dito dito pwede. sa laban na to. Oo, Pwede. parang ganun. Tapos ano 'di ba syempre babae si Aubrey. May ano siya advantage siya na pagiging babae na parang mag nakita lang nilang pumalag ng konti yung babae parang mapupunta na sa kanya yung pabor. Feeling ko Oo. hindi uubra yun kay Charisma dahil malakas din mangengkoy si Charisma sa pagkakaalala ko. Yun. Oo, Kaya kumbaga yung advantage man ni Aubrey na pagiging babae niya, pwedeng maging advantage din ni Charisma kasi mhm. babae siya. Oo. Tangina, banatan mo yan yung mga utong mo, putang ina mo, pag binanat-banatan mo yung ganun man. Oo. Gagi, 'di ba? Easy ano, easy connection sa tao, parang Mhm. ganun. So kaya ano, kaya ganun din. Oo. So Charisma ka. At base sa oo, para sa akin Charisma. Saka base sa mga naaalala ko 'no, um, sobrang may mga palag din naman yung ibang babae pero parang ano ba, di ko lang alam pero tingin ko mas ano eh, di pa ako nakaka-experience maka-battle ng FEMC eh, no? Pero pakiramdam ko madami ko may isip pag ganun eh. Oo. Parang putang ina mo babae ka sa round 1 didikitan ko ng titi. Putang ina wala yun, joke yun. Gagi. Putang ina. Pero yun yung tingin ko diyan. Charisma ako sa ano, Charisma. ng konti Sige. lang. Ako Aubrey ako dahil lang sa ano, mas effective siya punchline. Yun yung pinakatamang term pala dun. Mas effective Sa punchline si Aubrey kaysa kay para Charisma. sa iyo. Oo. Mm, Okay, okay. next natin. Eto, ewan ko kung And sobrang kilala mo sila. Ako nakapanood ako ng mga ilang laban nila. Pamoso versus Bla, Blazer. Blazer. Blazer, oh. Blazer. Blazer. Pinsan ni Balakid. Blazer. Blazer. ah, Pamoso versus Blazer. Oh, Blazer. Ano ba? Para pala tong ano eh, no?
yung shit ni Pamoso man para siyang ano may pagka-Apex. Okay, Tapos okay. oh, si Balakid ay si Balaser. Si Bal Blaser naman kapangalan ni Balakid. Balakid, Putang ina naman oo. gagi. Apex Gagi mukhang ano Balakid part no. 2 'to. Apex Balakid part 2. Pero ano ba? Simple lang yung nakikita ko dito man pagdating siguro sa usapang more on seryoso or puro kung bars yung usapan, Aha. lalamang si Blazer. Mhm. Pero pagdating naman siguro sa performance na balanse, Aha. para sa akin may chance si Pamoso, parang ganun. Okay, okay. Sino lang mga familiar ka sa ano? Alam ko napanood ko huli nilang laban pero di ko maalala kung sinong kalaban nila. Pwede mo ipaalala kung naaalala mo pa. Alam ko si Tangina, di ko din Blazer, si maalala man. Antonyms. Si Antonym yung uli niyang Si kalaban. Pamoso di ko maalala sino. Si Pamoso, di ko rin maalala man eh. Si ano Teka, chat ko. yata, sa 2 on 2. Yun Hindi man, sila ni nag Nego one on G. one yata siya. Ay, totoo. Nag Ay, one hindi ko on one napanood yata yun. sila after Ang napanood Teka ko nga, yung 2 on 2 Pamoso niya pala. versus. Kalaban niya si Atom sa Asignus. 'Di ba? Yun, Sa gubat. naglaban si Pamoso man sa kasi kay Trio 3 months ago. Oh, naglaban na sila. Gagi, oo. Eto, 3 Flip months top ago. o Motus? Sa flip top man, flip top. Oh, shit. Di ko pa, panoorin ko nga. Di ko pa napanood. Pwede. So hindi ka talaga nanonood ng ano man, ng mga bago. Hindi, So, hindi ka talaga hip hop. Gagi. Anyways, yun nga, ano ba? Basta ang nakikita ko dun sa kanilang dalawa, ganun. Parang lalamang si Pamoso yun nga, sa stage presence siguro. Tapos sa pagiging balanse ng material niya. Kaya niya magpatawa, kaya niya magseryoso eh. Mhm. Tapos si Blazer naman, lalamang siya sa akin kung pure bars yung usapan. May tira yan man si Blazer pag nagsusulat. As in, Okay. Okay. mabisa talaga. Mhm. So tingin ko lalamang naman si Blazer kung usapang written. Saka mas maraming siguro eh. Mas maraming tattoo pa si Blazer, yung pa yung napansin ko sa kanya. Ano ba? Tingin ko Malakas dito din ba man yung para sa presensya ni Blazer sa stage? Oo man. Oo, kung Okay. di ako nagkakamali, politiko 'yan eh. Politiko yata 'yan, Totoo. gagi. Oo nga. Oo, unang project NMAX. Para base lang sa mga naaanggulo sa kanila eh. No? Pero yung mga ano yan, parang yung boses niyan yung medyo malalim-lalim na Basta yun yung naalala ko sa kanya pag sinabing Blazer, parang yun, nagbabars. Tapos si Pamoso naman yun, balanse, parang ganun. Okay, okay. So, ako, eto base sa mga sinabi mo at base sa mga recent na laban nila, Pamoso versus Blazer. Pamoso na balanse versus Blazer na Nagbabars. more on Tapos may tattoo. technical, mas may tato. Siguro doon ako kay Pamoso kasi yung mga tato, mga adik yan. May tato. Hindi, ano ako kay Pamoso kasi preferensya ko, mas gusto ko balanse. Mas gusto ko Ako balanse. din. Kung magagawang epektibo ni Pamoso yung yung pagiging balanse niya, makukuha niya yung yung panalo dito. Ako din sa tingin ko Pamoso din ako dito. Kasi yun nga, mukhang wala siya, walang tato. Hindi, parang doon nga sa preference din man sa pagiging balanse. Pero malay naman natin, 'di ba? Kasi sumusunod-sundot din niya si Blazer minsan ng mga jokes eh. Pero base siguro sa mga napanood kong laban niya, mukhang 80% seryoso, tapos mga 20% jokes, parang ganoon. Sige. Sino mas epektibo sa kanila para sa sa sulat yung epektibong sulat? Yung mas mas nabibilib ako magseryoso, magbars, parang ganoon. yung tipong mas mas tumatama
alam mo yun, bilang MC, alam mo naman na siguro yung ano, parang, do kahit walang crowd reaction, pero alam mong epektibo pag tumama. Sino sa kanila. Para sa akin si Blaserman. Si Oh. Blaserman. Kahit walang crowd reaction, tatama, parang ganun. Ganun yung tingin ko sa kanya. Okay, okay. Oh. Okay. So, Pero kanino yun, Casper versus Sensei. Casper Sensei. Si Casper man, putang ina, ano yan? Solid na MC yan ng Motus man. Ah. Balagbag yan. Tangina, may tira yan. Kung di ako nagkaamali, nag-champion din yan nung nakaraan. Ngayong taon yata sa, nakalimutan ko kung anong event yun eh. Pero mukhang nag-champion siya. Okay. Saka yung dating mukhang hindi battle rap na magdidisan kayo eh. Kumbaga, parang pambolero rap battles yata yung tema. Parang Tas magpupurihan ginanap kayo. sa Tas kung di ako nagkakamali, ginanap yata sa, di ko lang sure kung Motus ba, Polo, FRBL, nakalimutan ko kung anong liga. Oh. Pero siya yung nagwagi doon. Tapos si Sensei naman tingin ko dito original. Aha. Nakapanood ka na ba ng laban na itong Sensei? Yung sa laban niya sa 1 minutes. Yun. Tas meron ako nakitang reels sa kanya na ano eh. Yung parang battle niya sa Motus, lumabas siya ng venue, sumunod yung cameraman. Siya yun. 'Di ba? So, para sa akin siguro lang mas trip ko lang yung mga shit na ginagawa ni Sensei kasi para sa akin mas nagiging ano lang kakaiba. Okay. Isa to sa ano promising para sa akin man, Sensei. Ito naman sa akin Ito yung sinasabi kong problema kanina. Yung kay Bagsik. Ganda yung kay Casper, yung boses niya. Pero ang kaibahan nila, nadadala si Casper ng sulat niya. Minsan. Nadadala ng sulat niya si Casper. Kahit ganun yung boses niya. Mas technical sumulat si Casper. Si Sensei naman, may ka-style siya na MC sa kay King of the Dot, si Carter Dims, na parang ganun siya yung aura niya, yung delivery niya. Tapos solid siya mag-joke, solid yung comedy niya na parang, alam mo yung walang reaction yung mukha niya. Tapos nagbibitaw siya ng nakakatawang line. Mas umi-epekto pag ganun minsan. Yung parang seryoso yung mukha niya, tapos nakakatawa yung linya niya. Mas nagiging nakakatawa. So para sa akin, medyo parang style clash pala yung dating nito. Though parang magkakatawan sila ni Casper sa pagkakaalala ko. Magkakatawan magkasing haba. Magkasing haba sila eh. Oh. Kanino ka dito? Sensei ka dito? Sensei ako man sa tingin ko lang. Bale, ang pinagbasehan ko pala, mas madaming reaction siguro sa reels. Hindi. Hindi, parang yun nga. Ano yan? Sige, ikaw. Napanood ko rin pala yung huling... Tangina mo, sige go. Sabihin mo na sasabihin mo. Tangina ka. Nakalimutan ko naman. Putangina mo. Pero yun, ikaw muna. Yun nga, base sa huli ding laban ni Casper, kalaban niya si C-Rhyme. Muntikan na rin siya dun eh. And yung style ni ni C-Rhyme comedy. Siguro bibigay ko ng upset kay Sensei. Feeling ko medyo ma-upset niya dito si Casper dahil medyo rin yun din yung kahinaan ni Casper, yung mga marunong magkomedya. Naalala mo dun sila nadali ni Tangina nawala. Hello? Tangina mo nawala. Okay na ba man? Okay na, goods na? Di ko. Kumunik ako sa cellphone ko man para sa'yo.
Ayun, yun, okay Malinaw na. ba ako dyan? Malinaw, malinaw. Anyways, ay, bilis pala ng data na eh. Ulit, tangina. Yun, Ano nga ulit sinasabi mo? Ulit tayo from the top. Simula sa tangina mo, atoms. Ay sa nalimutan ko na. Cygnus. Casper, yun nga. So, yun ang kahinaan nga din ni Casper na sinasabi ko yung ano. Kahinaan ni Casper yung mga nagko-comedy. Muntikan na Tingin mo, siya ay oo. C-Rhyme. Natalo siya ni Atom siya as Cygnus, feeling ko dahil dun eh. Tapos, si Sensei ngayon, sobrang epektibo nito magkomedya. Tingin ko kung hindi gagawing balance ni Casper yung material niya, madadali siya dito. Sensei din ako Sensei. dito. Si Sensei man parang isa pa sa obserbasyon ko sa kanya, minsan nagpo-4 bars siyang sobrang simple lang eh. Pero ano, simple lang pero yung tipong ano, parang pag nagsasalita nga siya napaka-normal. Yung tipong yun, napaka-simple tas original para sa akin. Pero sabi mo nga may ka-style siya sa King of the Dot. Hindi ako nanonood ng King of the Dot eh kasi ano kasi Hindi man parang hindi hindi niya ko naman na sobrang ka-style, pero yung ano niya, yung vibe parang ganun. okay. Ah. So, yun. Tingin ko dito ano din, parang may tsansa din, may para lang sa akin na parang mas may tsansa yata para lang dito sa prediction sheet Okay. natin si Sensei. Base lang din sa Sensei. mga ibang napanood ko pa. Ako base naman sa Yun. recent na ano nila, performance nila. Past battles nila. Doon ako bumase. Okay, next natin, Jaws versus Dave Denver. Ay gago, butang na. Mhm. Ano ba? Si Jaws, napanood nakapanood na ako laban niya. Si Dave Denver, hindi masyado. Kung may napanood man ako, di ko masyado maalaala. Dave Denver man, champion niya ng ano, ka-group kababayan niya ni Rafian. Si Dave Denver, Hindi ko champion ba din yan sa kababayan, liga nila Denver doon. eh. In a bars. Tapos si Joss naman, napanood ko na yan sa Netflix na yung mga pating. so, so kung usapan pa lang ano, no? Hindi, anyways, ano. Yun. Ano ba? Gagi, pareha sila may tira eh naman. Matalim pareho. Oo. Ano, Parang may hirapan kang pumili kung sino ba, no? sa sulat, magbabase Ano ba? siguro. Naman, may napanood ako kay Dave Denver, may mga napanood din naman ako kay Joss. Parang ano eh, parang ang tingin ko sa kanila gagi parehas tong ano. Parehas kaya lumapa talaga. Aha. Parehas kaya mambalagbag. Okay. Yung huling laban naman nila, putang ina, di ko din masyado maalala eh. Yung kay Ano Dave ba? Denver yata, yung ni-review ni Looney tsaka ni Shea. Yung Supremo Ay, Dave oo. Denver. Malakas ba siya Oo. doon? Si Dave Denver. Tingin ko ba mukhang oo eh. Mukhang wala ding pinapakitang hilaw yung taong yan eh. Ang pansin ko lang may mga may mga ano siya, may dumi sa performance yata paminsan-minsan. Di ko alam kung siya ba 'yun, no, pero mukhang siya 'yun eh. Yung may konting kalimot, mga ganun. Okay. Tas eto naman si Joss, parang hindi ko pa siya nakikitang magkaganon. Ano ba, putang ina. Siguro man kung ako pipili dito sa dalawang to, no, parang pareha silang may matalim talaga, no. Pero baka mag-Joss ako dito kasi kaapelido ni Topper. Magkaapelido yung dalawang yan man Hindi eh. ba magkamag-anak? Hindi nga, hindi ko alam. So, Magka-apelido. para sa akin talaga. Isang seaman, isang pating. Tangina, hindi ko alam kung magkano ba sila, pero magkaapelido talaga sila eh. Hindi ko alam kung mag-asawa ba sila, no, pero wala akong mapili sa kanila man kung ako tatanungin mo. Pareha silang alam kong may tira. Parehas kumakatay. Pero yun nga, kung may mapapansin man akong ikakalamang ni Diyos, yun na yung apelido niya. Dahil ka-apelido ni Topper. Ayan. Ako naman ang nakikita ko dito yung aura. Yung presence ni Diyos. Sa sulat pa, masasabi kong ano sila eh. Wala silang lamang sa isa't isa. Yun.
Si Joss naman, ang nakikita kong lamang ni Joss yung ano niya, yung kung paano siya mag-deliver, yung alam mo yun, yung kung paano siya umatake, yung paano siya sa stage, mas may angas, Hmm. mas kumpiyansado. Bibigay ko yung prediction ko dito ay Joss sa laban na to. Okay, next. Ito na. Putang ina. Ready ka na? Si Hindi Blank pa, teka lang. versus Ay, si Blank. Blank versus Blank. Ito tanong ko. Ready ka na bang mabodybag sa akin sa zoning? Sasabihin ba natin? Tangina na, spoil. Gago. Pero, De, joke lang guys, pero hindi ano, kami yun. Ano lang yun yung ginagawa namin sa Facebook. Trip-trip lang yun. Kulitan lang. yes sir. Tingin mo, may idea ka ba dito kung sino to mga puking ilan to? Una sa lahat, hindi yan yung match-up na obvious. Marami nagsasabi, tipsy DGL. Feeling ko hindi gagawin ni Arik sa ganyang setup yun dahil yung hype ng laban na yun pang big event. Hindi niya i-risk sa ganyan. Hindi rin siya... Ano pa ikaw ba? Ano ba mga naisip mo? Tingin ko dito, ano to man eh. Ano ba? Meron ako nakitang parang post eh. Yun nga, yung parang si Apex nagpa-practice. Okay. Tapos kung mapapansin mo yung picture, mukhang ganun nga yung itsura ni Apex nung laban niya kay Sinyo. Yung korte ng muka, yung itsura, Mhm. parang ganun. Teka, asa na ba yung putang inang niya? Kalbo lang siya Diba? nun. Parang ganito. Diba? Putang ina, Oo, nagbo-blur ako. ayan yung Diba? tinutukoy mo. Oo, Oo. nga no. Pero pwede rin sigurong ganito. Sak maestro kung sakali. Sa Hindi ko lang alam, no? maestro. Nakita ko lang yan sa ano, kung san-san. Hindi mo rin Apex versus Sack? Maano rin Hindi, siya hindi. eh. Big event na battle din siya eh. Kasi kung titingnan mo yung mga nangyaring ano Actually, hindi pala. Hindi kasi, sige, simulan natin yung mga yung mga alter ego na battles na nangyari sa mga nakaraan. Una yung M-Site versus Sayad, di ba? Carlito versus Everready yun. Malakas ba siya tingin mo sa kung hindi siya ginawang secret battle? M-Zite versus ano, Sayad, kung sakaling hindi alter ego gamit Oh, nila. big event na battle ba siya tingin mo? Para sa akin, oo. Tingin ko man, oo. Base sa mga Mm. estado nila ngayon sa flip top, tingin ko, oo. Oh. Eh yung Tipsy D versus Gorion Talas. Tingin ko din man, oo, putang ina, tipsy din yun eh. Diba? Ano yung sunod na alter ego? Kaya, Poison versus MR. um, sakto yun. Pero pwedeng oo. Mas mataas yung tsansa na oo kesa Oh. sa hindi. Oo. Tapos yung latest GL tsaka J Black. GLJ Black. Malakas din. Tingin ko big event din yun, man. Oo. Sa panggubat main event na yun kung tutuusin eh. Mm. So hindi hindi pala parang walang pakialam si Arik na magsakripisyo ng ng big battles. Yun yung good news diyan. Pero Ang tingin Apex, ko dito man, may ewan, baka nga din siguro dahil dun sa ano. Kasi putangin na lang naman, wala kang battle, magpa-practice ka, di ba? Mukha kang si Raulo nun. So, yun nga, parang madami din akong nabasang nag-comment doon na parang tangin na Apex yata to sa zoning, parang ganun. Kasi, ah, yun, bumibira-bira nga siya doon, no. Tingin ko lang siguro, baka siguro, hindi ko alam kung inuulo lang ba tayo ni Apex, no. Pero, baka siya, pwedeng siya, kasi base din nga doon sa itsura, doon sa korte nung black na na basta yung karakter na yun, mukhang siya yun eh. Sa tingin okay. ko lang. Tapos yung sa kabila naman, hindi ko din sure no. Pero mukhang nanguulo lang din yata si GL eh. Pero nagsabi siyang takits dun sa nung pinost niya yun eh. So, Pwede malay manonood natin 'di lang ba? siya. Kasi malay pwede. Kaso putangin na malayo o ano.
Pero depende man, tingin ko kasi sa GL sa ano, yung parang, ano ba, parang may mga na-achieve siya ngayon, tas parang sunod-sunod yung achievement niya. Aha. Gagi man, nakaka-addict yung achievement. Oo. So, pag halimbawa, tulad nun, sa parang si GL, sabihin na nating last year, tapos ngayon, lagi siyang lumulusot, lagi siyang nananalo. Mm. Gagi, maka-addict siya dun. Oo. Tingin ko lang, nakaka-addict yun. Oo. To Oo. the point na putang ina, palag lang ako ng palag kahit kanino, parang Mm. ganun. So, sa tingin ko dito, baka ano to, One Tamad versus J-Skip. De, ano, tingin ko ano siguro to. Tingin ko ano to, One. Di ba ano yan? Tingin ko dalawa. Ha? Feeling ko ano yan? Kata versus Sunset. Gagi, ano. Hindi, sa tingin mo? Tingin ko, tingin ko ano man, isa si Apex siguro dyan. Si GL mukhang malabo, di ko alam, pero tingin ko Apex yung isa yata. Tapos yung isa, ano ba? Hirap pulaan putangin ng yun eh. Kasi parang nagkakaroon din sila ng ano parang pag sinasabihan sila ni Sir Arik na, uy, alter ego ka, hindi rin na lang, tangina yung mga MC, hindi rin talaga sinasabi. Tulad nung ano, yung si Nagtala Ice Water. Ah. Nakasalubong ko si GL nun, sabi ko, kilala mo ba yung babattle dyan? Sabi niya, hindi daw. Tangina nun, sinungaling pala yun eh. GL, sinungaling, mga kaibigan. Pero yun man, tingin ko, ano, nagkaroon sila ng disiplina na pag ako alter ego, ano, parang, ano to, hindi talaga nila pwedeng malaman. Parang ganun. So, dahil siguro doon, mukhang malabo din siguro na si Apex. Gagi, ang hirap man hulaan sino yan. Pag tinanong mo si Boss Arik, sasagutin ka din ng balagbag. So, wala din. Ay, antayin na lang siguro natin. Feeling ko ano to man. Base sa nung pinakita mo. Apex ano yan? Apex versus Castillo. Inong to, ba't ko tumatawa, di ba? Di, Naalala ko kasi yung kaklase ko. ako naman, ang isa kong ano dyan, ang isa kong suspetsa dyan, pero hindi ko rin matatanggi yung ano eh. Nakita ko yun yung post ni Apex na ano, nagpa-practice siya. Ang naalala ko na ano, na narinig ko na gustong gawin ni Shay is mag-alter ego. Gagi. Pwede rin siya, pero sana hindi kasi gusto kong mapanood yung Apex versus Shay ng ano, talagang actual na laban na atodo sila, hindi yung ganyan lang. Alter ego yan ah. O pwedeng wala naman talaga. Gagi, oo. Feeling ko eto mas ano to, mas ano, parang mas convincing para sa akin. Shay versus GL Tingin mo? para sa akin. Shay versus GL pwede din siguro kung sakali. Or, mukhang, mas ano mukhang medyo naglilin ako doon sa ano malay natin, 'di ba? Apex versus Shay. Shay. Tangina, parehas batch Pwede 0. Parehas batch 0 ba yun o batch 1? Batch 0 pareho. Gagi, pre. Kung sakaling ganun, putang ina. Gagi, angas nun. Sakali. Manonood ka ba? Hindi eh. Parang, hindi. Parang walang sobrang suporta. ano. Gagi. Okay. So, yan. Excited ako dun sa Secret Battle. Ito uling dalawa. Yes, sir. Ito, familiar na tayo dito. Plasma versus Plaridel. Plasma Plaridel. Putang ina, pareha silang letter P, no? Ano ba? Pares PL. Parehas PL. Pla. Parehas pa may A. Pla. Ano? Putang ina, ano ba yung pwede dyan sa... Sir Plasma, ano? Old school na pangkatay. Kasi Plaridel naman, ano ba? Si Plaridel, teacher. Hindi, si Plaridel, ano? Binito si Slakwan. Putang ina mo, Slakwan, ha? So, ano ba pwedeng sabihin? Pareha silang seryoso man. Pareha silang seryoso. Kumbaga,
mas nakasandal si Plaridel sa wordplay o ganon. Pero Ah. nung nakaraang laban niya man, parang pinipilit niya rin maging balanse. Saka solid din yung mga jokes niya man. Mm. Parang pinipilit niya maging ganon. Ay, hindi pinipilit, parang ini-explore. Ah. Ini-explore niya maging ganon. Habang si Plasma naman, meron na siyang sarili niyang karakter na Ah. tangina gaganto ko sa gaganto, wala akong pakialam sa inyo. Parang Mhm. ganon. Aha. Tapos ano ba? Kumbaga parang pareha sila. Kumbaga kay Plasma pang patayan, si Plaridel naman si Plaridel ano? Ina mo, kala ko Si nag-live. Plaridel si Plaridel makabago, parang ganun. Ah. Kung si Sir Plasma old school na pampatayan, si Plaridel makabago na tipong baka mas masakit ng mga tao ngayon sa tingin ko. Kanino ka Ikaw Plaridel ba? ka dito? Kaya hindi. Obserbasyon pa lang yun, hindi ko alam Ah. kung kanino pa. Ikaw ba, may ano ka ba? Baka ano? Ako ito, mas magaling punchline si Plasma kumpara kay Plaridel. Kay Plaridel, ang haba ng setup minsan, tapos hindi lumalanding. Isang battle niya lang siguro yung sobrang na ano ako, yung laban niya ay Poison. Nagkaroon, muntikan na rin siya dun eh. Nagkaroon lang siya ng isang Hmm. moment doon, tapos nag-choke si Poison, kaya niya nakuha yung panalo. Hmm. Pero si Plasma, effective din mag-joke si Plasma eh. Yun yung maganda dyan. Tapos, yung mga metaphor ni Plasma, andun pa rin, di nawawala yung pagiging effective eh. Rebuttals man kay Reba, Plasma. yun pa, di ba? Sumisingit siya ng solid. Tsaka, yun yung kaibahan nila eh. Si Plasma, minsan 1-2, 1-2, 4 bars na may punchline pa din. 1-2, 1-2. Why si Plaridel ang haba niya ang haba niya sumet up. Sa tingin mo? Oo. Yun yung parang problema kay Plaridel. Na minsan, walang lumalanding na punchline minsan. Pero solid ang mga quotables ni Plaridel man para sa akin. Sa kanya galing yung ano eh, yung yung kapalaran ng tao hindi makikita sa guhit sa palad kundi sa kalyo ng kamay. Sa kanya galing yun. Ah. Yung mga ganun. Pero tingin ko mukhang battle wise nga siguro. Kasi Pang-battle. mukhang oo. Ah. Yun, tingin ko ano, si Plaridel mukhang nasa punto siya ng pag-explore nga ngayon eh. Parang pinipilit niya kung tangina pwede ba ako magbiro din? Parang ganun. Ganun yung nakita ko nung past battle, nung huling laban niya kay Raffian eh. Pupalag-palag ba siya doon kay Raffian? O Hindi ko pa nalaman siya? napanood. Hindi. Tangina, hindi ka subscriber, pre. Tangina mo. Gago. Ba't patay? Ano siya man, pumalag-palag naman man. Pero, Ah. wala, parang ibang klaseng Raffian din yung nagpakita nun. Hmm. Okay. Pinadala ng Baraz. Pero tingin ko, ano siguro, experience nila si Sir Plasma siguro. No. Mas, ano siguro, battle-wise, para sa akin, Sir No. Plasma ako dito. Plasma yan. Ang ano ko lang, may sakit din si Plasma minsan na nag-aano siya, nakakalimot siya. Pero hindi na siguro. Feeling ko ano. Good siya sa ano na to. Conditions sa laban na to. Yeah, Small room pa Plasma. man. Oh. Putang ina. Yung style niya pang small room, di ba? Para Effective sa siya akin, sa small room. Plasma. Oh. Plasma ako dito. So, Eto, main so yun. event. Baka main event, depende kung ano yung secret battle, pero ito yung nasa taas ng poster. Zenlock versus Unico. Zenlook versus Unico. Hindi ako nagkakamali, magkagrupo yung dalawang yan eh. Mga Alpapi Chopapi. Hindi, mga ano sila man eh, parang Backstreet Boys. mga hindi, magkagrupo sila man. Meron silang grupo, parang kagrupo nila yan, si Zenlook, si Unico, si GL, tapos sino ba yung isa? Duma. Nakalimutan ko sino yung isa eh, pero sino? Si Duma. Grabe na kinuha to. Pero yun, magkakagrupo sila man. Pero ano ba, ikaw? Zenlook versus Unico.
ako man, nalulupitan ako sa estilo ni Zenlok eh. Kahit minsan hindi tumatama, pero malupit para sa akin eh. Mas, pero pagdating naman sa battle-wise din, Unico din po tangina, di rin nagpapabaya. Saka pagbabalik niya rin to eh, parang nagpapainit pa lang siya. Nung nag-comeback siya nung nakaraan kay JD, ngayon, parang pa yun eh. Yung init mo, dama mo pa rin eh. So tingin ko nagbabawi rin si Unico. Mukhang mahihirapan din siguro si Zenlok. Pero sa kanila, base siguro sa mga nakaraang laban pa nila, parang nakasandal si Zenlok dun sa typical na style niya na para sa sobrang original at sobrang lupit. Si Zenlok naman ay nakasandal dun sa typical na pang battle rap na formula na ginagawa ng karamihan. May pa wordplay din, mga ganun. May parking to. Tapos si Zenlok naman, yung paro-paro niya talagang tumatak din, di ba? Parang, pero tingin ko mukhang pag si Zenlok sobrang generic, Unico ako dito. Pero pag hindi generic si Zenlok, tapos match na match sila, baka sumendlok ako dito. Okay. Ako, gusto ko tong MC na to pareho. Trip ko yung style nila. Si Unico sobrang laki ng improvement mula nung kung kailan man siya nahinto. Ang lakas nung comeback niya. Si Zenlok naman, andun pa rin eh. Hindi siya umangat, pero andun pa rin yung niya, yung pagiging effective niya. Yung laban niya kay Zaki na panood ko. Paangat lagi. Ang maganda kay Zenlok, paangat lagi yung niya, yung performance niya. 1, sakto ipapakita niya. Tas 2, medyo lumalakas. 3, umaalagwa na. Agad. Yung kay Unico naman, tang ina. Sobrang lakas nung pinakita niya kay JD. Sana mahigitan niya yung performance na yun. Ang ganda ng pagkakabasag niya kay JD doon. Yung naalala ko yung yung sinabi niyang line na sabay-sabay tayo. Panoorin natin malakas niyang freestyle, tapos sabay-sabay tayo ma-disappoint sa sulat. Ganda. Ang ganda nun, ang lakas nun. Ang ganda ng puno. Though minsan nawawala yung spark niya sa kalagitnaan ng round si Unico, pero nagkakaroon siya lagi ng malakas na moment kada round. Dito ako sa si Zenlok kasi tapat siya sa style niya. Hindi niya kinokompromiso para mambasag ng style ng iba. Mananatili siya doon. Si Unico naman, kaya niya mambasag ng style pag nahanap niya yung tamang butas. So, kung magiging hindi bulletproof yung magiging material ni Zenlok, feeling ko makukuha to ni Unico. Unico, sa'yo ako ngayon this time tangina, wag mo akong bibiguin. Kasi last time kay yung prediction ko kay JD pero tangina. Pinakita niya nakaraan, sobrang solid. Unico ako dito sa laban na to. Yeah. Ako naman, ako dito, Zenlok kasi yun nga, yung style niya, parang kahit saan mo ilapag, tangina, malupit talaga. Saka alam mo, pag tunog na ganun, Zenlok na talaga yun. Yung originality niya, parang ganun. Yun. Ito kasi yung kaibahan ni Zenlok tsaka ni Emar. Si Emar, straight left field talaga siya. Straight left field. Si Zenlok, left field siya na pang battle pa rin. Puma-punchline pa din. Nandun pa rin yung formula niya. Yun. Pero Unico ako dito sa sobrang dikit na laban siguro. Yun. Sisipin mo sobrang dikit, magkaiba tayo ng yun. Tingin ko nga dito yun. 3-2 to. Yun lang, wala namang tingin mo. Unless may madulas. Isa pa yun. Mukhang malabo may madulas dito man. Malabo. Si Zenlok, kung di ako nagkamali, nakita ko yung post niya, humihingi talaga siya ng laban eh. So, ganado to. Tapos si Unico naman yun nga, nandun siya sa karera niya na pagbabawi. Hindi rin magpapabaya. Sobrang tangina, classic to man tingin ko. May post si Zenlok. Si Zenlok. Bakit ba hindi ka nakilala? Kagi mo. Kita mo ba yung sumasayaw siya? Putang ina na ito ni Zenlok. Sumasayaw ang putang ina. Sumasayaw na paro-paro. Pero yun. Kagi, oo.
Yun guys ang Zoning 21 prediction namin. Para sa iyo, Creep, ano ang potential battle of the night? Dito sa mga to. Tingin ko unang-una syempre yung Blanco, no? Putang ina mga ano yun. Pero yung sa iba, yung mga nandyan, nasaan na ba yung poster? Putang inang poster yan. Eto. Saglit lang man Putang ina, tinago nung... Dami kasi mag-post ng flip top nung nakaraan eh. Nagre-reels na rin eh. Natuto na. Diba? Asa na ba yun? Tang ina, puro highlights. Eto, kita ko na. Eto. Tingin ko man Casper tapos si Sensei. Casper Sensei. Oo, tingin ko isa to. Yung Blanco sa Casper Sensei. Okay. Yun yung tingin ko. Ako, depende kung sino yung Blanco. Pwede potential battle of the night yun. Depende kung sino. Ang next ko is yung Zenlock Unico. Yun yung sa ano, tingin mo. Ano yan, kung sila pareho, naka 100 sila pareho. Potential battle of the night. Magandang laban eh, magkabatch sila eh. Gagi, oo. And nasa sila, papunta sila sa prime nila ngayon. Alam mo, nakalampas na sila sa sa mid-tier era nila. Oo. Papunta na sila sa tuktok eh. So magandang laban to kasi magpapanagpo yung style nila pareho. Ngayon, sino naman tingin mo ang performance of the night? Tingin ko, performance of the night. Mataas expectation ko dito sa dalawang kababayan ko, Okay. Kasi nagbitaw nga sila ng salitang ganun. Oh. So may chance kung hindi, so yun, yung tingin ko dito, sila pareho. Aha. Pero kung hindi naman, performance of the night, kung sakali, Oh. maliban dun sa mga Blanco, sino ba? Ikaw, sino sa'yo? Ikaw muna. Lagi ako una. Hindi ako mataas yung expectation ko dito kay Secreto. Isikreto. Aha. Sa akin mataas expectation ko dito dito kay Sensei kasi napabilib niya ako nung nakaraan eh. So, yun. Okay. Promising na medyo parang kailangan niya makapag-breakthrough ng diyan. Diyan sa battle na yun para Makalabas. mas may spotlight siya sa mga next events. Oo. Pero yun guys, Zoning 21 prediction sa darating na panoorin nyo October 25 sa Matchpoint Show Boulevard, Mandaluyong. Ingat sa mga pupunta at sana ma-enjoy nyo yung parehas na event dahil makakita kayo dyan ng mga hindi nyo man sila kilala sa ngayon pa pero solid yung mga yan. Magbibigay sila ng solid na performance. May papasaya nila kayo, may entertain nila kayo. Yun. May gusto ba i-promote pa rin, Crip? Hindi, saka isa pa sa hindi ako nagkakamali, mayroong mga promo yung flip top ngayon parang mas mura yung ticket. Pag bumili ka ng ani, may libre ka yatang isa. Parang para sa inyo magtutropa, para sa inyo na yun. So, try nice. nyong subukan. Tapos, matik, andun din yung mga tropa nating mga nagko-clothing, di ba? Unhinged, Black Manila, lahat Yes, sila sir. nandun. So, dami kayong pagpipilian. Uh-huh. Madami din kaming pagpipilian burautin. Sa totoo lang ba? Anyways, yung mo, nakuha mo na? Yung ulap. Darating pa lang. Nandito na siya pero nasa ibang state. Yung, siguro pupunta dito mga first week ng November. Gagi, pwede. Salamat. Sige. Yes, sir. So, bali yun lang mga kaibigan. Bye-bye. Yun guys. Yeah.